Eto na mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Meron po tayong panibagong vlog ngayon, meron po tayong panibagong cheka, meron tayong panibagong update no patungkol nga dito sa impeachment or pagpapatanggal kay Vice President Sara Duterte. So kung sakali nga po ba mga kababayan, no, pag natanggal si Vice President Sara Duterte, sino nga po ba ang ipapalit sa kanya? Actually po ganito po yan mga kababayan. Meron po akong ipaparinig sa inyo no na isang vlog po ito, isang video po ito na galing sa YouTube na kung saan ito po si Attorney Makalintal na pinapaliwanag niya po dito na may possibility po pala na kapag natanggal po si Sara Duterte bilang Vice President ay posible pong mapapalitan siya ng House Speaker Martin Romualdez. Kung sakali lang po yan kung sakali, kaklaruhin ko lang po, posible pong si House Speaker Martin Romualdez ang papalit kay Sara Duterte kapag pinili ni Pangulong Bongbong Marcos no, na si House Speaker Martin Romualdez ang ipapalit kay Sara. Ngayon, ang tanong mga kababayan, paano ba yan, Kent? Halos ang dami pong nag-file ng complaint laban sa kay Sara Duterte, nag-file ng impeachment complaint. So, matagal ang proseso niyan. So, aabot pa kaya ng January, February, ilang buwan pa po yan bago matapos ang pag-process niyan, paghihiring-hiring dyan. So, may possibility po na kahit ngayon ura-urada, no, kahit 3 araw lang matatapos at mai-impeach or matatanggal po si Sara Duterte kung kagustuhan man ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ganito po kasi yan, hindi po natin alam kung ano po ang napag-uusapan ng Pangulo, no, ng Kongreso at ng Senado. Kung gustuhin man nilang tanggalin si Sara, mabilis lang po kahit wala nang nagpa-file ng impeachment complaint. So abangan na lang po natin sa ginagawa po ni Sara Duterte na pagtira kay Martin Romualdez, kay Lisa Marcos, kay Pangulong Bongbong Marcos, may possibility po na mamadaliin nila yan. Hindi natin alam, baka next week tanggal na si Sara at papalitan na siya ni House Speaker Martin Romualdez o di kaya kay Chis Escudero o di kaya kay kung kahit sino pa yan. Actually, ang sabi po ni Attorney Makalintal dyan, once na miyembro ka ng Congress, maskin sa party list na congressman, senador, pwedeng papalit kay Sara. Depende na yan kung sino ang pipiliin ni Pangulong Bongbong Marcos na gawin niyang Vice President kapag natanggal si Sara. Actually, kahit congressman nga lang ang magtanggal kay Sara, matatanggal siya kahit wala na ang Senado. So ito po, pakinggan niyo po ang paliwanag ni Attorney Makalintal. Ito po, pakinggan nyo. Okay na yan. So sa itong proseso ito ngayon, o sinasabi na hindi nga nakikilaman Pangulo, para to have a picture na talagang independent ang ating House of Representatives. Tama. Proseso ito. Attorney Romy Mac, let's talk about time. Sa instant case nitong kay Vice President Sara, may time pa ba ang Kamara to actually impeach the Vice President and proceed? Tingin ko kung talagang bibilisan yan, pwede pa kasi kaya pa. Hanggang December 18 naman ang pang-adjournment Oh. At saka isa pa, kung talagang bibilisan, at saka yung ang nangyayari kasi ngayon, dala-dalawa yung impeachment complaint na isinampa. Opo. Para magkasundo na lamang yung dalawa na isa na lamang para hindi masyadong maraming dokumento ang i-examinin. Kasi kung dalawa yan, ay dalawang kaso ang didinggin, ay napakatagal na proseso niyan. Kasi dalawa ang sasagutin ni Sara Duterte. So they will be asking for time to answer. Sasabihin, teka muna, hindi pa kami. Give us due process. Siyempre, bibigyan mo ng due process yun sapagkat napakakapal ng mga impeachment na papers na yan. So sasabihin, yung sinampan ng grupo nila Colmenares, yung sinampan ni De Lima, kailangan namin ng so many number of days para kami ay sumagot sa bagay na yan. Pero kung isa lamang, magkakasundo sila, isa na lamang ang mananatili, isa na lamang ang didinggin. Kasi yun ang katulad ng sinasabi nga ni Mr. Colmenares na yung kanilang petition, isa lamang ang ginawa nilang ground, betrayal of public trust. Kasi nga naman kung yung kay De Lima kasi, sa grupo nila De Lima, marami. Oo. Marami mga grounds. Pero 14. kung tingnan mo, 14 lahat yun, kung kalimbawa, culpable violation, ay betrayal of public trust din yun. Ama. Kung nagkaroon ng graft and corruption, Betrayal betrayal pa rin, of public no? trust. Pa rin yun. Yun ang blanket. Oo, okay. Kasi yung betrayal of public trust, walang definition yan eh. Correct.
Depende yan malawak. sa paningin. Malawak yan sa paningin ng mga kongresista. Siguro, pagka ako yung nagle-lecture, sinasabi ko sa kanila, medyo malalim ang definition dyan. At kung Tagalog, halimbawa, sa mga ordinaryong mamamayan, paano natin paliliwanag? Sinasabi ko, tingnan ninyo yung Tagalog version ng ating saligang batas. Kasi doon sa Tagalog version ng saligang batas, medyo malinaw sa pagkaka-explain sa Tagalog yung mga iba't ibang mga grounds for the impeachment ng isang impeachable official. Teka muna, Tony, hindi ba pwedeng after na lang ng vacation actionan o gahol na rin dahil mag-eleksyon mga kampanya? Well, hindi pa naman. Siguro, basta bilisan lamang nila. O kaya naman, halimbawa nga talagang gusto ng mga kongresista, ay maghahain sila ng sarili nilang complaint. Na isang complaint na pirmado ng 1/3 of all the members of the House of Representatives. Pwede yun? Pwede yun. Sila Wala mismo. wala nang hiring-hiring? Kay ERAP. Yes. Katulad ng nangyari kay ERAP. Yung kay ERAP, ang naghahain doon, mga kongresista. Opo. Na nag-file sila ng more than 1/3 of the members of the House of Representatives. Ang una nga nagsampa niyan, wala pang 1/3, kaya kino-question nila ERAP. Hindi, wala pa kayong jurisdiction kasi walang 1/3 ng House of Representatives nung inihain yan. Nung nakahain na yung impeachment complaint against ERAP, saka lamang sumama yung ibang mga kongresista. Sinasabi ng mga abogado ng ERAP, hindi po pwede yan. Kailangan yung original complaint, andun na yung 1/3. Ang ginawa ng mga kalaban ni ERAP, nagpirma sila, sumama sila, they joined para mabuo yung 1/3. Na nung isinampa sa House, biglang i-declare ni Villar Manny Villar. sufficient informeto, and we certify this to the Senate. Then he banged the gavel and adjourned the session. Yun yung nagmadali siya. Attorney Romy Mac, nagmamadali siya. Kaya yun ay natuloy sa Senado. Di proteka muna. Hearing yun. Kung mangyari yan, kasi pwede palang Pwede ganun, palang walang mangyari. hearing para mas mabilis. Anong bale nung dalawang impeachment complaint na yun? Magiging moot and academic na lang yun. Siguro yung evidentiary value pa doon kukunin. Yung ibang mga ebidensyang inihain na doon, pwede lang magamit. So, yun ang pinakamabilis na proseso. Kasi bakit? dito sa it appears- ordinaryo, ay magkakaroon, i-refer pa yan sa committee. So it appears pwede palang Attorney Romy Mac, pwede palang i-railroad kung, to use for a lack of a better word, parang pwede palang i-railroad kung tutusin, Diretso na may kayo sa 1/3 ganito. tayo, may 1/3 tayo, diretso natin, walang hearing-hearing. Oo, kasi ang 1/3 yan sa tingin ko kasi para lumalabas sa Wikipedia. Ngayon, narinig nyo po mga kababayan, kahit walang mag-file ng impeachment complaint, basta 1/3 lang ng congressman, 1/3 ng mga congressman, kahit sabihin natin na 390 or 350 mga congressman, kapag makakuha sila ng boto dyan ng mga 180 to 200, no? 180 to 200 ka mga congressman boboto na tatanggalin si Sara Duterte bilang Vice President ng Pilipinas. Automatic gurgur, automatic ligwak, automatic wala na ang political career ni Sara Duterte. Ngayon, sabi po yan ni Attorney Romulo Macalintal, no, sa interview ng teleradyo ng ABS-CBN. So all she need is 8, di ba? Para matanggal siya or ma-impeach si Sara Duterte. Ngayon mga DDS, pakinggan yung mabuti, no? Kahit si Pangulong Bongbong Marcos hindi mangialam dyan, kung ang mga congressman gagalaw, kikilos, may possibility na si Romualdez or Martin Romualdez ang papalit kay Sara Duterte. Parang nakakalokang isipin, no, mga kababayan, na alam mo yung Vice President na gusto ng mga DDS maging presidente agad-agad, napapalitan tuloy ng House of Representative Speaker or House Speaker Martin Romualdez. Diba, kung naalala nyo noon, sabi ni Sara, ang may hawak ng budget sa Pilipinas, 2 tao lamang, si Saldico at si Martin Romualdez. Diba, pinag-initan ni Sara? Ngayon, magugulat ka, si Martin Romualdez ang papalit sa kanya. Diba? Kasi alam ko, kung naalala nyo, nakaraang buwan lang pumunta ang 300 plus
na mga congressman kasama ni BBM sa may Tawi-Tawi. Kung naalala nyo. So, ibig sabihin, 300 plus, sumang-ayon kay BBM. So, ibig sabihin, ang 300 plus, may possibility na buboto lahat kay Sara na matanggal siya. Ngayon, sinong papalit sa kanya? Eh di walang iba. Si House Speaker Martin Romualdez. Patay ka ngayon. Pinag-initan mo na ipapagurgur mo, ipapapatay mo. Eh ngayon, ikaw tuloy ang nawalan. Parang nagkamali yung laro na akala ko ba chess master itong si Digong. Bakit yung chess nila na checkmate? Nagkamali. Ayun na nga mga kababayan. Si House Speaker Martin Romualdez, no, ang papalit kay Sara Duterte bilang Vice President. Parang nakakaloka, nakakaiyak. Baka sabihin na naman to ng mga DDS, hindi kasi, ganito, grabe kayo, kinawawa nyo ang Vice President, kinawawa nyo ang mga Duterte, mga tanga kasi kayo, kinakalaban ninyo yung nasa power, kahit sino naman po siguro. Presidente yan, may posisyon, kinakalaban ninyo. House Speaker yan, may posisyon, kinakalaban ninyo. Talagang talo po kayo. Di ba? So yun lamang po yung ating vlog ngayon. Huwag po kayong tanga mga DDShit supporter ha. Isipin yung mabuti. Hanggat nasa power, hindi nyo po kayang kalabanin yan. Sumuporta na lang kayo. Kaysa mawalan kayo ng posisyon. So yun lamang po. Maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you. Mga DDShit, ano na? Gurgur na yung Vice President ninyo.